Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito naman po ako sa isang barangay dito po sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong iba-vlog na isang property. Siya naman po ay 6.2 hectare something, yung pong property. Ano po? Then mula po doon sa town proper po ng Tagkawayan, dito po sa kinatatayuan kong to, dalawa po kasi ang way niya. Dalawa po ang pwedeng maging kalsada papunta po dito sa property. Diyan po sa natututukan na yan ng aking camera, nasa 4 kilometers po ang layo niya sa town proper. Then dito naman po sa kabilang side na are, ito pong kabilang side na yan, diyan naman po ay nasa 3 kilometers po ang layo niya sa town proper po mismo ng Tagkawayan. Then yung pong 6.2 hectares ay meron din po siyang proposal na kalsada papunta po doon sa area. Ano po, nga lang po sa ngayon po talaga ay medyo po nasira siya dahil nga po sa madalas pong umuulan dito sa amin sa Quezon. Kaya talagang hindi po ngayon madaanan masyado ng sasakyan yung proposal kasi nga po ay nasira po ng mga kalabaw na dumadaan dito or kabayo na naglalabas po ng mga produkto papunta po dito sa bayan. Ano po? Okay po. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ang naka-propose road papunta po doon sa property. Yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung aking lalakarin sa ngayon kasi po yung aming mga motor ay hindi mo makakapasok ng husto doon hanggang sa property. Kasi nga po ay ganyan po ang kalagayan ngayon dito sa amin. Ako po ay nagpilit lang talagang mag-vlog kahit po umuulan kasi kailangan ko pong mag-upload sa ating YouTube. Ano po? Okay po, tara po at lalakarin natin ang nakapropose na kalsada dito po sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Papunta po doon sa 6.2 hectares. Ayan, makikita naman po natin na talaga pong siya ay sudsud na. Ayan, sira lang po talaga. Kasi nga po ay mula po nung December ay talaga pong malupit po ang ulan dito sa amin. Kumbaga po ay ulan mayaman. Hindi naman po siya ganun kalakasan. Nga lang po talagang pandalas. Halos po araw-araw po umuulan. Kaya ayan, nasisira po yung daanan kasi nga po ay naglalabas po sila ng produkto galing po doon sa unahan. Pero pag ito po ay tag-init, yan, ano po yan, makakapasok po ang car. Ako po'y nahuli na kasi pinauna ko na po yung mga kasama ko. At ako po ay magbibideo muna ng kalsada. Talaga pong mahirap maglakad dahil yan nga po madulas, maputik. Pero kailangan po natin itong siyagain kasi ngayon lang po ako naka-encounter ng seller na sagot niya po lahat. Sagot niya po yung agent, hindi na po ako nagkarga dun sa, kumbaga hindi na po ako nag-OP dun sa property niya, dun sa presyo niya. Kasi siya na po mismo ang magbibigay sa amin ng komisyon. Then sagot niya pa po lahat ng mga bayarin. Okay, yan pa rin po yung property. Pagka po hindi tag-ulan ay pasok na pasok po dito ang sasakyan. Ano po? Ayan po, hanggang dito lang po nasudsud yung kalsada mula po dun sa pinag-umpisahanan ko. Ma'am, ito po yung kalsada papasok dyan. Papasok ito doon, papunta doon. Tapos yung property natin, madadaanan ng kalsada.
Okay po, dito lang tayo sa shortcut. Sige po, sige po. Ito po yung hanggang dyan po ang dito lang po natapos yung sudsud ng kalsada, then dire-diretso po yan. Ayan po, nakita mo naman po natin, meron na pong sudsud dyan. Dadaan po yan sa property nila madam. Pero dito po sa kabilang side na to, dito po muna kami dadaan. Sabi po sa akin ni ma'am ay kung gusto naman po kukuha tayo dito ng right of way papunta dun sa property, pwede naman po. Ano po? Kumbaga po ay nagpapadaan itong kabilang side na to. Pero para sa akin, doon na lang po tayo magbe-base sa barangay road para hindi na po tayo gumastos ng para po sa kalsada. Ano po? Okay po, lalakarin po natin itong dito sa kabilang side na to. Opo, pasay po. Okay po, ito pa rin po yung nakapropose na kalsada. Ayan. Nga lang talaga pong hindi pa po siya develop or hindi pa po talaga siya natusudsud ng maayos. Ayan, ito pa rin po siya Talagang sa ngayon po ay lakad pa lang po talaga tayo. Yun nga po, madalas ko po sa inyong kinikwento. Dito po sa Tagkawayan, Quezon ay kahit po inerlat yung property mo, talagang meron pong naka-propose road. Napakalapit po nito sa town proper, sa totoo lang po. 3 kilometers lang po dito sa kabilang side. Doon sa kabila pong kalsada. Nga lang dumaan po kami doon sa 4 na kilometro kasi dinaanan po namin si seller. Ayan, ayan pa po siya yung kalsada. Dito lang po kami dadaan kasi shortcut. Okay po, nalakad ko na po yung proposed road. Yan, sabi po ni kuya nung isang seller ay dyan po sa parangan na yan dadaan ang proposed road. Then, ito pong kinatatayuan kong to, ito na po yung start ng property. Ano po? Ng 6.2 hectares. Okay po, mininutuhan ko po pala yung paglalakad ko kanina is nasa 9 minutes ko pong nilakad. Magbagal po talaga dahil sobrang dulas, umuulan pa po. Binabalansi ko lang po yung paa ko. Baka ka po kasi madulas, kaya medyo po mabagal yung paglalakad ko. Pero kung ito po ay mainit, hindi po ito 9 minutes para sa akin. Mas malapit lang po ito. Napakalapit po nung property sa town proper ng Tagkawayan, Quezon. Okay, tara po, samahan nyo ako. Iikutin natin ang 6.2 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay po, ito po yung start nung area. Then ayan po, sa loob na yan, papasukin po natin yan. Sa loob po mismo ng property ay may sapa na running water. Ano po? Ayan, ito pong mga to, yan. Mga kawakawayan po yan na yung maliliit po baga na ginagawang baliwasnan. Yan po yan. Kasama pa rin po yan sa property. Ayan, teka po, at ang aking payong ay aalisin ko po muna. At magiging sagabal po ito sa aking pagbibideo. Ayan. Wow! Running water na sapa ito May isa pa po. Ayan po. Pasok po ito sa property. Ano po? Ayan. Then, dun po siya nanggaling. Ano po? Maganda po ang tubig. Running water. Napakalinaw. Linis lang po yan dyan sa may unahan na yan. Sako po ito ng property mismo. Then, ito po yung papunta sa Nyugan. Okay po, nandito na po ako sa may Nyugan. Ayan, makikita naman po natin yung mga nyug po niya is mabababa pa. Then makikita din po natin na marami po siyang rahog. Kumbaga marami pong kalong ang nyug niya. Ayan. Ayan po Ayan, ito pong side na to, ayan, makikita pa rin po natin, napakarami pa po rin diyang nyog. Then medyo lang po talaga siya masukal. Kaya ayan po ang makikita natin.
Then yung pong doon sa may overlooking na yon, kasama pa rin po yung nyug na yon sa, dulong yon. Kasama pa rin po yun. Yun po yung boundary sabi ni seller. Then gumanyan po siya, papunta doon. Then dito naman sa kabilang side na yan, gumanyan doon. Sabi po ni ma'am, nakaka-3 tonelada po sila dito kada harvest. Pagka po sila ay nagpapalukad or nagpapakopras. Ayan po siya. Kasi madalas po dito sa Tagkawayan ay hindi po kopras ang ginagawa. Binubuo po nila. Ayan po. Makikita po natin. Hindi po ganun kadasik ang nyog. Yun po yung masasabi ko. Pero sabi po nung may-ari ni seller na lalaki ay mahigit po itong 1,000. Kasi sila po ang makakapagsabi dahil sila po mismo ang naglulukad nito or nag-harvest nito. Pero marami pa rin po ditong bakante tulad po dito. Dito po sa may Tayokong to. Ito pong naiikutan na yan ng aking camera. Bakante po itong lugar na to. Then yung kabilang side na yon ay bakante rin po. Wala po siyang masyadong nyog. Ito po ay pantayin itong side po na to. Ano po? Then, ayan pa rin po siya. Dyan po sa side na yan yung ilog or nung sapa. Okay, tara po at pupuntan pa po natin sa kabilang side. Maghahanap po tayo ng fruit bearings. Yan. Yan po, mga nyug pa rin po dito. Sa totoo lang po dito sa lugar na to, ito po ay Barangay Munting Parang. Ayan. Batid naman po ninyo na ako ay hindi naglilihim ng mga barangay na ibinablog ko. Kasi kung meron man na mag-locate ng property ko na na-vlog, okay lang po. Wala naman pong problema para sa akin. Kumbaga po ay paunahan na lang or pagka ikaw ay may buyer na talagang interesado, kung talaga pong para sa akin, ay para sa akin po talaga. Hindi ko po ito ipagkakait sa ibang agent. Pare-parehas po kami naghahanap buhay, kaya wala po sa aking problema na banggitin sa aking vlog kung ano po siyang barangay. Ano po, ito po ay Barangay Munting Parang. Sa mga nakakaalam ng lugar na to, ng barangay na to, ayan po. Ayan, ang seller po nito is teacher. Ayan, nakita ko po doon sa kabilang side na yon. Ayun, may mangga doon. Diyan, then batino ang kahoy na nakita ko pa lang. Then, halos lahat po ay nyog. Ayan, makikita po natin, napakaganda pong mamunga ng mga nyog. Basta po may sapa na running water sa loob ng property or sa boundaries ng property, maganda pong mamunga ang mga nyog. Ayan, ito po yung kanyugan niya. Yun nandito po ang mga nyog na marami. Ayan, pantayin po yung area dito po sa kabila kong tong side. Yung pong tinuro ko lang sa iyo kanina doon na sa inyo doon na may boundaries, yun lang po yung medyo may nag-overlooking. Pero po itong kanyugan na to na dinadasdas ko or dinadaanan ko, ito po ay pantayin. Ayan, mga mangga po dito sa side na to. Yun lang po ang nakita kong fruit bearings at saka sampalok. Ayun, namumunga po. Napakarami pong bunga ng sampalok. Napakarami pong bunga ng nyug, oh. Talagang pag dito po ay nag-harvest ay talagang madami. Ibig sabihin, ma'am, dito ka po lumaki. Wow! Dito po ang bahay nila, ma'am, dati. Nung siya raw po ay bata pa, dito po sila nakatira. Ayan. Tingnan naman po ninyo ang tambak ng nyog pag sila po ay nag-harvest. Kung gaano po karami. Napakarami po, oh. Ayan. O baka mabenta yung aking isang angels. Ayan po, napakarami pa rin pong nyog dito sa kabilang side na to. Ano yan, ma'am? Palayan? Nyugan din po yan. Okay po. Ma'am, huwag nyo na akong tawagin. Ma'am, ako'y mahirap lang. Ano naman po kayo ay? Mo mayaman ako nga dokha. Maestrang poor. Naglalakad nga ako sa putika na walang paa. Ilang pitak po yung tubig ganun, ma'am? Ilang ba yun ito? 5 ba yun? O 8? Ito po sa 5.
Pupuntahan po natin yung palayan doon na merong ilang pitak. Ano po? Iyan. Napakaganda po ng bakahan dito or kambing kasi halos po ay pantayin. Okay, pupunta po doon tayo sa may palayan. Ayun, nakikita ko nga po. Parang rice terraces po yan ah. Okay, tara po doon. Ayan, may langka po dito sa side na to. Ayan, mga langka po siya. Then, mga Indian mango po dito sa side na to. Sa tawid po tayo sa ilog, sir. O sapa. Ayan, ito po ay nyugan pa rin. Ayan po siya. Manguha kayo ng sampalok. Wala namang magagalit sa atin dito at seller naman ang kasama natin. Hindi tayo mapapabarangay. Ayan, ito pong side na to, medyo po siya pa talibis ng konti. Ano po, papunta po ito doon sa running water na sapa pa din. Lalamon ka na naman. Tataba na nga natin. Ayan, dito po ay medyo po bakante po dito ng nyog. Ano po? Ma'am, huwag ka namang hinayang ma'am. Binablog na po natin ay. Pakitain mo naman po kami. Okay, ito pong sapa na to na running water. Dito pa rin po ito sa loob ng property. Ayan po siya oh. Oh, ang ganda. Oh, ayan po siya oh. Oh, ha? Resort ito. Ma'am, hindi ito naiigahan oh. Kahit po tag-init, hindi ito naiigahan. Ano po? Ayan po siya. Ayan po si Madam. Ayan. Running water po ang sapa. Okay, ito na po ang kaparangan. Ayan, dito po sa part na to, wala po talaga tayong nyog na makikita. Ano po? Ayan, maganda po ditong paglagyan na ng baka kambing dyan sa side na yan. Iyan. Tapos, ito po ang palayan nila ma'am. Man-made ang palayan nyo mama. Ayan po oh, para po siyang yung sa rice terraces. Pababa po ng ganun siya oh. Ayan. Yung pong parang, kung tawagin dito sa amin, ginawa po nilang palayan. Kasi nga po, may source of water po dito sa property. Kung tutuusin po sa ganito pong lugar, na may mga bundok na yan, yung mga bundok na yan, ay wala pong tubigan. Nga lang po sila ay gumawa ng ganyan na palayan para po may ma-harvest po silang bigas, wala pong problema sa tubig. Kasi po ang tubig ay nasa baba lang po nitong palayan na to. Pagka po kinailangan ng tubig ng palayan, kukuha lang po ng bomba, paaakyatin po dito ang tubig na galing sa sapa na running water. Okay, ayan po oh. Napakaganda. Ito po yung kabilang side. Paikutan po muna natin ulit. Ayan, yan po yung nyugan. Ayan, nasa loob po mismo nila ang running water na sapa. Bukod po yung dun sa pinag-umpisahanan ko na sapa at bukod din po itong dinaanan ko ngayon papunta dito sa kanilang rice terraces. Ayan. Ang ganda po ditong gumawa ng bahay oh. Okay po, nandito na po ako sa may paanan, yung pa-overlooking. Ayan. Yan pong baka na yan ay hindi po kasama sa bentahan. Yan po ay nakiula lang dito sa property. Kaya po, yan po yung magiging model ko ngayon sa aking vlog. Napakaganda po nitong pagtalian ng baka at mga kambing sa areang to. Ayan po siya. Yan. Basta po, sabi ko nga sa inyo, ito pong side na to, ito po ay kaparangan. Halos wala po ditong nyog sa part na to. Pero yung pinag-umpisahanan ko po kanina, nandoon po yung mga nyog. Ano po?
Ito po ay nakakatatlong tinulada ng kopras pag nag-harvest po sila, ma'am. Ayan po siya. Okay. Punta pa po tayo sa ibang side. Yang pong part na yan, pwede nyo pong gawang fish pond yan. Kasi nandyan lang po sa baba ang tubig na galing po sa sapa. Okay po, ayan po yung nyugan doon sa kabila kanina na dinaanan ko. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 6.2 hectares mahigit. Then along proposed road. Then mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon, nasa 3 kilometers po ang layo niya at meron po kabilang side na nasa 4 kilometers. Pasensya na po kayo. Hingal na ang inyong lingkod. Balayo na po ang aking nalalakad. Tito Dan, hindi ko pa po magamit yung drone mo kasi nag-uunulan po dito sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Saka ko na po yun paliliparin pagka medyo po kalmado na po ang panahon dito po sa amin sa Tagkawayan. Ano po? Ito po ay TCT title. Buhay po ang nasa titulo. Then dito po sa Munting Parang ay talagang maganda po ang lokasyon na to. Sagot na po ni seller lahat ng bayarin. Pati sa agent hindi na po ako nag-OP. Kasi nga po sabi ko kung ako po ay mag-OP ay masyado na pong tataas yung property. Pero napakataas po ng value dito sa barangay na to. Kasi po nga ay malapit po ito sa town proper. Ang price po niya is 4.8 million. Sagot niya po yung mga bayarin. Sagot niya po ang agent doon. Ano po? TCT title po siya. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog. And pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, maraming salamat po. Sana po ay pagpalain tayo ngayong 2026. Sana po ay maraming kliyente ang bumili sa akin ngayong taon na to. Okay po, thank you po for watching.